Ang dalawang sigilantina ay pwede na po yung ipaghanap ng entrance tunnel, closed tunnel, maging sa sucker deposit dahil dalawa na po sila. Pero kapag isa lamang, sigilantina, maging triple antenna, ay gagamit po tayo ng Japanese one. Maging dyan po sa ating mga ka-TH na professional na gumamit ng locator, alam nyo isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan mula po sa probinsya ng Bukidnon. Ito po yung iyong pinusuan, long range locator, single antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yung pa rin po ilulukit o hanapin po ng ating dalawang single antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, ang dalawang single antenna ay pwede na po yung ipaghanap ng entrance tunnel, closed tunnel, maging sa sucker deposit dahil isa pong positive, negative, yan ang magagamit po natin sa paghanap na po ng tunnel. So mga kababayan, hindi na po natin kailangan maggamit ng Japanese one dahil dalawa na po sila. Pero kapag isa lamang, single antenna, maging triple antenna, ay gagamit po tayo ng Japanese one. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ang long range locator single antenna. Yan po ay pang long range, pang malayuan. At nakabase na po yan kung gaano man kalayo, kalapit yung nalulocate po ng ating locator sa pamamagitan po ng ating mga ibinala. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ito pa rin po ay bala-bala. Kapag gagamit ka po ng dalawang single antenna, isa lamang po yung iyong babalahan. So meron po ako ditong 18 carats na ring. Gamit po ang single antenna. Yan, isa lang po mabalahan natin dyan. Kung ikaw ay kanan, kanan din po yung ating paglagay ng bala. So meron po ako ilulukit dito mga ka-TH, mga kababayan, na yung kakayanan na magagawa po ng ating locator na hindi po kayang ilocate ng mga battery operated na kahit ito lamang po napakaliit, na ito po ay 14 carats ring na isa kung gagamitin, ilulocate gamit po ang dalawang single antenna na kahit po na napakaliit ay kaya pong ilocate, lalo na kung yan ay manual at bala-bala. So ito pa rin, ito po ang aking gagamitin, ilulocate dito gamit po ang dalawang single antenna. Yan. So yun pa rin mga ka-TH, mga kababayan, kahit yan po ay alam natin. So ang locator pa rin po ay magtuturo. Hindi dahil sa iniisip natin na nandun. So kahit po yun ay nakabaon, kahit po yun ay nakatago, basta kapag binalahan mo po siya ng gold, gold din po yung ilulukit niya, hahanapin niya. Sa pamamagitan po ng ating antenna, inaamoy po niya yung aura ng gold. At sa pag naamoy po yan, ang aura naman ng gold ang siyang hahatak dito po sa ating antenna. So wag pa rin pong kalimutan na ipaayos pa rin po yung dulo ng antenna sa lupa at yan po ay malaki ang may tutulong. Dito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, sa pagtaas pa rin po natin ng dalawang single antenna, lalo na kapag dalawa na po yung ating gagamitin. So dapat pag itinaas mo po yan, pantay po yan at tamang taas lang po yan. At sa pag-ita naman po, isang pie o isang pie kalahati, okay na po yan. Sa pagtaas, ito po yung pamantayan natin. At mag-isa pagtaas po yan, hindi dapat ito lumampas sa balikat. At dito lang po yung pamantayan, tamang taas lang po yan. So sa paggamit pa rin po natin mga ka-TH, mga kababayan, bago tayo gumamit ng locator, kailangan muli ko pong ibinabahagi yung dapat fresh po yung ating kaisipan, hindi po tayo nakipagtalo at maganda po yung mood natin. So iwasan nyo rin po yung pagkabit ng hikaw na gagamit ka ng locator, yung relo, yung kwintas, o kahit yung cellphone na nakasuksok dito sa ating baywang. Lalong higit rin po yung mga inopera na may bakal sa katawan. So yan, may po yan na pinababawal para hindi po yan maging ground. Kasi pag meron ka yan at gamit mo locator, sa halip ay mabubuo mo yung ground
mabubuo yung magnetic field, madali mong mahanap. Yung pong ating hinahanap. So kapag meron kang bakal sa katawan at may bakal dyan sa palibot at gold ang iyong binala, gold ang iyong hanapin, so kaiba po yan. Parang taliwas po yan, hindi mo malalaman kung gold o bakal, yun pong ating nalulukit. So nakaground po yan sa ating katawan. Ito pa rin mga katiis, mga babayan, mahalaga pa rin po yung pagtaas natin. Dapat tamang taas siya sabay. Pag tinaas po yan, doon agad po yung babaling. Ayan. Yan pa rin. Yan. Doon pa rin po yan. Kapag mamasdan nyo, sabay po silang gumagalaw. So hindi po natin yan iniisip na doon po yung gold dahil doon natin papupuntahin. Talagang mararamdaman po natin yan sa kamay. Lalo na kapag gamit na po natin yung locator. Pag itinaas mo po yan, ramdam mo po na talagang hahatak ang aura ng gold sa ating locator. At ang locator po ay parang minamagnet ng aura ng gold papunta po doon sa detection ng aura ng gold. Ramdam po yan. Maging dyan po sa ating mga katiits na professional na gumamit ng locator. Alam nyo po yung aking sinasabi, alam nyo yung aking binabahagi na kapag gumamit ng locator, hindi dahil sa ating pinapupunta doon, talagang pupunta po yan doon at magtuturo. So mga kababayan, mga katiits, panurin nyo lang po ito na pamamagitan po ng pagtaas. Ayan, doon pa rin po yan tuturo. So ganyan po yan, yung ating dalawang sigilantina. Ayan, so pag itinaas mo po yan, dapat pantay lagi. Ganyan po yung ating pamantayan. So hindi po dapat nakataas yung isa. Pwede naman yan kung sanay ka na doon sa mataas sa isang mababa siya. Pero dapat pantay lagi po yan. Babaling po siya doon. Pa rin mga katiks. Yan. Yan pa rin. Yan. Yan, pakikiramdaman. Yan po paghihina. At pag itinaas na po natin yan, doon na po yan, ramdam po natin sa kamay na sadya po talagang magtuturo itong ating locator. So ganyan po yan. So pa rin, pag tinaas po yan, yan. So practice lang lagi mga katis, mga babayan. Lalo na kung bago ka sa paghawak ng locator, lagi mo isa puso, damahin mo, at alalahanin mo yung paggamit lagi na kailangan focus po yung ating kaisipan. Dapat hindi po yan naglalayang. Pa rin mga katis, mga babayan, aking po tatapatan. Yan, yan pa rin. Yan, so yan pa rin yan. Pag tinapatan po yan, kahit napakaliit na gold po yan, mararamdaman po natin yan sa kamay. Nasadya po talaga yan magkocross. At yan po ay iikot yan kapag isa lang po yung ating ginamit. So mga kababayan, mga katiks, at kapag isa po yung ating ginamit sa pamamagitan po ng ating inilulukit, gamit po ang singilatina na kahit napakaliit po niya ay kaya pong ilukit ng ating singilatina. So pa rin, sa pagkuha pa rin po ng ground, kailangan po yan ay hindi na po yan, lalo na pag tinapatan na po yan, dito po ang ating singilatina ay bumubuo ulit po siya ng frequency. Kapag buo na po yung frequency niya, so tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Mga katis, mga kababayan, pag umikot po ang ating singilatina, ramdam po natin yan na maalwan, magaan po yung kanyang pag-ikot. Lalo na kapag siya po ay bumubuo na ng frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot hanggang sa po yan ay bumilis na ng bumilis. So mga kababayan, mga katiits, ayan, ito pa rin. Ito pa rin po yung pinusuhan ng ating sa katiits. Yan, ito mga katiits, mga kababayan, ganyan po yung pag-ikot niya. So ito po mga kababayan, mga katiits, muli po maraming salamat sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Kapag kayo po ay may katanungan sa akin, dumirekta na po kayo sa aking messenger. Nandiyan po yung aking messenger. At
para masagot ko rin po agad kayo. Pero minsan mga katiis, mga kababayan, medyo busy ako. Gabi po, mga mula alas 7, pwede niyo po ako diyang tawagan at i-chat. So mga kababayan, mga katiis, maraming salamat po muli. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiis.